na nito. Kaya ang Orange nagdesisyon na tawagin na lang siya daw Charmaine. Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Representative Terry Redon, Bicol Saro, Party List, Melo del Prado, sa Super Radio, DCWB. Ito na, ito balikan natin mamaya yan. Dito muna tayo sa ating panlabas sa Sigmura. At punta tayo dyan sa ating bantay bigas. Presyo po ng lokal na bigas. Unti-unti na lang unang buwababa dahil sa pagpapatupad ng 50 pesos price cap sa imported na bigas. Sabi, mabuti naman. Ayan, alagato sa LG. Super Radio. Ayos siya. Isa nga yan sa magandang nangyayari ngayon, Kuya Pedro, sa bentahan ng purang bigas o bentahan ng imported na bigas dito sa Vega Super dahil unti-unti na nakakapagpababa ng presyo ang price cap na 50 pesos para sa imported na bigas matapos itong ipalupad ng gobyerno. Dahil dyan kasi naapektuhan na rin ang presyuhan ng mga lokal na bigas dito sa bahagi ng Vega Super. Ang presyo sa atin ditong si Pagkar sa Sara ay retailers dito sa Vega Super. Simula na ipalupad ang price cap unti-unti na nagbababa ang presyo ang mga rice din sa Bulacan. Simula kasi nang ipako sa 50 pesos kada kilo ang 5% crude na imported na bigas, lumakas ang benta ng imported. Dahil dito, nasa 2 piso na ang ibinawat sa presyo ng kada kilo ng lokal na bigas. Kaya ang dating nasa 55 hanggang 56 pesos na kada kilo ng lokal na bigas, ngayon nasa 53 pesos na. Habang ang dating 58 pesos, nasa 56 pesos na kada kilo ng lokal na bigas. 2 piso. Oo. Lokal na bigas yan. Eh, dahil na yung 5% protein na imported na bigas ko yung pelo, ibinako yan sa tiga sa 50 pesos. Maliban pa yan, meron pang 48 pesos na ibinibenta na imported na bigas. Hindi tinatawag na bitiray ang pagkakalam natin dyan. Galing din yan ng Vietnam na ibinibenta dito sa mga palengke, Kuya Pedro, na yan ay sa tulong at pakikipagdayan din ng Department of Agriculture. Magandang epekto pa rin ito dahil hindi lang sa mga mamimili kundi sa kanilang mga retailers dahil nakakapagpababa sila ng presyo na pasok din sa kanilang puhunan, Kuya Pedro. Ang gagawin lang talaga, Alan, dyan, babantayan. Kasi pag hindi mo binantayan yan, babalik na naman sa dati yan. Kaya kailangan talaga may mga nag-iikot sa mga pamilihan natin. Totoo yan. Ay, ang laking bagay ng pag-iikot dahil ginawang simultaneous inspection ng Department of Agriculture, Kuya Pedro, nasa 36 na mga rice retailers ang nakita na hindi sumusunod sa price cap. Dahil ang sabi nga, kung puhunan ng pag-uusapan, ang pagsakyan nasa 45 pesos. At pagkatapos may 5 piso pa sila na pwedeng kitain kapag ibinenta nila yan ng 50 pesos sa kada kilo, Kuya Pedro. Sa ibang mga tindahan na sinikutan nila, sobra-sobra. May 55, may 60, kaya sinilsihan ng notice of violation ng Department of Agriculture. At ito rin ang pinakalayunin ng ginagawa ng DA, kaya nagtakda ng 50 pesos sa price cap sa imported na bigas para mapahupa ang mataas na presyuhan ng bigas, Kuya Pedro. Dahil malaki yan, malaki ang sakop, malaki ang bahagi ng bigas sa food market natin na nagiging dahilan para bumili ang inflation rate, Kuya Pedro. Sa tuwing na lang na sinusukat yung inflation, namumuna yung bigas na yan
sa grocery. Nabili kami ng kaunti. Ang ako na namin, sabi ng mga nagtitinda ron, ma'am, talaga ho, medyo maluwag po ngayon dahil kunti na lang ho masyado, hindi na ho masyado marami po yung mga namibili. At kung mamili po sila, kunti-kunti na rin lang. So, ang ginagawa ng tao ngayon pala, dahil dito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nagtitipid. Kasi yun ang unang defense nila magtipid. Totoo, yun yung meron. Oo. Kasi kung hindi ka participate sa mga panahon na to na, sabi nga, kung hindi ka na pag-iipit ng sinturon, sa mga panahon na to, baka hindi ka makaraos sa maghapon. Ay dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, sa nakita mga gastusin, kailangan talagang kudiskarte ng ating mga babae. Pakinggan natin nagtitinda ng nabigat dito sa Mega Mart. Kung iisipin, mas nagtitong ka ngayon ng presyo ng lokal at saka imported. Hindi nagkakalayo. Kasi, tutungo lang bumawi pagka ang bumaba lang ko sa'yo, imported natin. Kaya na ginagawa ng rest, bumababa ko na kaunti ko iba kaysa imported. Yun, napipilitan na pagbaba yung mga lokal na bigas dahil sa pakus na 50 pesos ang bentahan ng imported na bigas. Ako na nagkakasin sa Registrar yung DTOC, Pandita, totoo. Super Radio. Salamat talaga to Melo del Prado sa Super Radio DCW. At tayo po ay magtungo naman sa Luzon ng Maynila. Kung saan po mayroong mga lugar dyan na talagang pinaghahanguan po ng mga mura. Tayo sa mura, doon tayo sa mga katipid. Kaya lang yung mga malalayo sa Luzon ng Maynila, makamasahe muna kayo. Kaya kayo makapunta, halimbawa sa Divisoria, kaya dyan sa Santa Cruz. Ayan, ang presyo ng mga school supplies, school uniform. Yan naman ang report ni Manny Manny. Manny, good morning! Super Radio! Baka naman kasi yung meron sa mga kapuso natin. Kahapon, nanggaling tayo sa bahagi ng Divisoria, naroon yung mga notebooks, yung mga libro, mga ballpen at iba pa, nagamit ng mga bata, pati mga school bags. Hindi gumalang ang presyo niyan at sa monitoring ng DTI, may mga produkto pa na bumaba ang presyo. Mula sa mga produkto yan sa Divisoria, lipat tayo rito sa Santa Cruz, Maynila. Kung saan naman, kung doon may pagbaba sa Divisoria, itong mga reporte, may pagtaas sa presyo. Nasa 20 hanggang 30 pesos ang iglaas at ang pangunahing dahilan ng turo ng mga vendor ay dahil sa pagmahal ng tela. Ayun. Ang masakit lang, inasahan na natin talagang kung may pagmahal, may pagtumal ng benta. Kaya na nangyayari ngayon, mas tumumal pa nga ang benta at ang isa naman na pinadahilan nila ay ang pagdami ng mga online sellers. Kaya yung mga nagbebenta, kung kaya nasabi mo na, mamamasahe pa kayo. Kahit pa naman mamasahe, bumibili na lamang sa online. Yung mga kababayan natin. Yun ang uso ngayon Tama ka. Hindi ka na mabala, hindi ka na lulusog sa baha, hindi ka susugod sa ulan. Di ba, Manny? Dalawa lang problema dyan. Pero pag ikaw ay bibili sa online selling, Yun na. yung tamang sukat, At saka, at kung may problema, yung pudol. yung quality. At minsan hindi darating o kaya naman iba yung ibibigay. Mali ang Tama. sukat. Yung mga ganon, Kaya kwento sa atin yan, bumili ng rubber shoes, ang dumating, synthetic na sapatos sa kulay itim. Yan ang problema. Kaya naman, yung mga kababayan natin, yung mga nagtitinda dito sa bahagi na sa Tapos Maynila, hindi katabi lamang ng simbahan ng Quiapo, yan na ito halos ng Quiapo, sana naman daw, makabenta sila ngayong First Friday, kung saan marami ang mga kababayan natin nagsisimba, hanggang sa araw ng linggo. kasi nga, Manny, Lunes ay pasok ka na, di ba ka? Tama ka. Oo. Yung araw na lang. Pero dapat ngayon, ganito pa lang na mga panahon, marami na dyan. Dahil sa pasok ka na ng Lunes, ilang araw na lang yan, Manny, di ba? Problema nga, halos wala nga akong bumibili. Ay, talaga ito inasakit nila sa inan. Nabanggit ko na, practical, pagtitipid ng mga kababayan natin, nag-recycle sila ng mga uniform. Mga pinaglumaan ni ate. Tama ka. O kaya naman, ito pinapatindi. Bibili yung pinaglumaan ng kakilala. Ayun, yung mga At ganon. ipapagamit sa anak. Yung second na. Yung mga segunda mana o segunda mano ng mga gamit, yan yung ginagamit nila ng ibang mga magulang para makatipid sa kanilang Ay, ganun talaga Ito talaga ang sitwasyon. Ay, ganun talaga Mahirap ang buhay, Manny. Totoo. Ito saan ka pwedeng makatipid. Ang ganito, yung ilang mga vendors na ako sa akin na yung magang ito sa bahagi na sa Tapos, may
ilan mga beses na napunta sa umaga sa bahagi ito ng Quiapo, Maynila. At natapos Maynila. Tapos ang pinag-uusapan natin, mga mali-maliit ang pera, yung mga pambili ng mga maliliit na bagay na lang yung na kailangan naman, wala. Tama. Oo. Pag hindi sila pumasok, Ay, wala. Walang kita. Walang kita. Oo. yata na wala, no? Kahit ito, may sweldo pa rin. Lagi na naman ako, dagdagan natin, dahil na nakikita nyo, basang-basa itong kanye dito sa Santa Cruz, Maynila, dahil may mahinang pagulan hanggang pagambon na nararanasan sa Yan kasalukuyan. naming mga nagsisimba dyan sa Quiapo, ah. Oo, pero ako, yung pelo, O Friday ngayon eh. first Friday ngayon, first Friday, dapat sa mga oras na ito, mahaba na ang pila dito sa Carriedo. Oo. Pero walang pila ngayon dahil nga sa epekto na rin itong nararanasan mga pagulan. Ano daw ang pagkaraniwang pinapanalangin ng mga kababayan natin, maliban doon sa mga kalusugan? Kalusugan ng umpisa dyan eh, Mati. Oo. Ito, hindi ko personal na hugot. Oo. Hindi ko lang kasi. Dami na lang usap, pati yung mga ihon. Oo. Ay, isa pa na lang nila, sana raw matapos na yung problema sa gobyerno. No? Sa totoo lang. Lahat na, pinagsama-sama na. Mula doon sa kung sino yung dapat panagonsa. Ayan, papanagot lahat ng dapat na panagonsa. At bumalik na sa maayos na pagkatrabaho yung gobyerno. Eh kasi ganyan nga eh, kaya tayo naghihirap dahil sa mga kalukuhan ng mga namumuno sa atin eh, na sila lang naman nakikinabang, ang taong bayan eh, bibigyan ng pakunti-kunting ayuda. Oo, wala na. Tapos sa yan, dahil sa gulo nila, yung mga negosyanteng dapat sa pumuhunan, Ay, tama eh. ay wala, ayaw na tuloy. So, ang nawawala ng trabaho, mga Pilipino. Ay, naku, talagang sobrang politika dito sa ating bansa. Yan ang problema natin at sobrang pagnanakaw. Yan ang problema natin. Totoo lang. Oo. Kaya, yung masura sa mga dito ng Luzon, Maynila, kitang-kita. Yung talagang hirap ng buhay, dahil pati yung mga resources dapat ay malakas ang bentahan ngayon, Wala na. napakatumay. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio, Ikawali, sa totoo. Super! Ano Vargas? Ano sila may dina? Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Tapos ito, magkakabisita pa tayo ng ayaw nating maging bisita. Ano po yun? Mga bagyo. Buti sana kayong bagyo eh. Katamtamang ulan lang ibibigay sa atin. O maliban sa may hangin, mga kapuso, sa mga ulan ang binibigay. Kaya ang epekto sa atin yan, kalamidad. Gusto natin ang ulan para madilig-diligan naman yung mga pananim natin. Pero pag sobra naman, yun na eh. Doon tayo nagkakawindang-windang. Meron po tayong bagyo ha, mga kapuso ha. Bantay bagyo tayo ha. Super Radio DCWB. Pantay Bagyo. Ang bagyo ay pinatawag na si Esther. Yan po, isa na po itong bagyo na itong low pressure area na ito dati. Uli pong namata ng pag-asa ang bagyo sa layong 225 km kanluran ng Itbayan, Patanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin aabot ng 45 km kada oras malapit sa gitna. At pag sumaabot ng 55 km kada oras, gumikilos ang bagyo patungo sa silangang direksyon sa bilis na 20 km kada oras. Meron na po tayong storm signal. Signal number 1 sa Batanes. Inaasahang maglalan po ng bagyo sa timog kanlurang baybayin po ng Taiwan ngayong araw. At inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas sa manang umaga. At mga kapuso, ay dineklara na po ng pag-asa na ito na nga po ang umpisa. Umpisa na po ng panahon ng tagulan. Dahil napapadala sa daw po yung mga pagulan na naobserbahan sa nakalipas na araw dahil dito sa habagat na ito. Kaya, Lord, ito na naman kami, kinakabahan na naman na marami nating mga kababayan at nananariwa na naman sa atin. Ang mga kabalpala, mga tiwali dyan sa flood control projects na yan. Ayan, sana may mangyari sa mga pag-iimbestiga. O dalawa na kayong nag-iimbestiga na Blue Ribbon ha. Baka wala pang mangyari dyan ha. Baka yung mga tunay na mga nagpakulo ng pagdanakaw sa taong bayan eh baka sila pa makawala ha. Ayan na po mga kapuso. O kahapon po, nagsagawa yung Blue Ribbon ng Cayetano Block dyan sa Senado ng Puno. Nagkatulakan pa nga eh dahil sa dumating yung mga Marines, 18 Marines yun, para makapasok lang doon sa loob, eh pinigilan daw makapasok na mga tauhan ng Senado, pero nakapasok din. Kasama si ito, yung nakikita nyo sa WTV GTV yan. Ayun, yun yung nakapula na yun. Si Senator Robin Padilla yun, sinamahan niya para makapasok doon.
Pero pinigilan daw siya na yung Secretary Remulla. Kasi niya medyo maputi ang buhok yan. Yung katulakan daw. Para makarating doon bago makarating sa elevator. Yun po ang nangyari doon kahapon. At natuloy na rin sa madaling salita. Doon po sa plenaryo ng Senado po, nakapasok po sila doon. At may mga isinawalat. Kanina narinig nyo yung mga isinawalat po na mga dating sundalo ng Philippine Marines. Kaya lang doon sa kahapon po, medyo sumama ang loob ng ilang mga nagko-cover dyan sa Senado. Kay Senator Rodante Marcoleta at ilang samahan ng mga mamahayan dahil binanggit niya pinundin na po ng mga mamahayag ng akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan ng mga taga-media. Tanong po ni Marcoleta bakit hindi kinubesyon ang media ang paksyon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na wala umunong ginagawa para ituloy ang pagdinig sa flood control. Ayun. Kahapon din mga kapuso, merong sinasabi na nanuhol daw si dating kongresista Mike Defensor sa mga bawat isang mga sundalo na yan, 5 million pesos sabi ng NBI. Dito sa pulong na yan mga kapuso, nilinaw ng mga sundalo na walang ganyan. Walang ganon. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Senator Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ka naman pag-alasas. Yeah. Kasi sabi mo, media parang lahat na eh. Dito nila lahat. Kasi, I'm coming from deep frustration. Super Radio! Senator Rodante Marcoleta, mga kapuso, sundan po ang mga social media account namin dito sa Super Radio DCWB. Ayan, no? Mag-subscribe sa aming YouTube channel at follow kami sa Facebook, sa TikTok, at saka sa X. Hanapin naman ang Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Abay, bilis naman ang oras. Alas 6:39 na po ng umaga. Radyo na TV palabanan ng fake news na patotoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. DCWB, balita totoo. Narito ang mga lugar na mawawala ng supply ng tubig at batay sa abiso ng Maynila. Simula mamaya alas 10 ng gabi hanggang bukas na alas 6 ng umaga ay mawawala ng supply ng tubig ang barangay 6 hanggang 8, 10 hanggang 12, 14, 16, 136, 138 at 139 at barangay 158 hanggang 161 sa Caloocan City. Sa bawat balita at kwento na aming hatid, kayo ang aming kasalo. Kaya naman patuloy kaming maghahatid ng inspirasyon sa lungkot at saya ng buhay. Dahil ang Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Kilalanin ng batang dalawa ang ina. Learn how some farmers of Cebu transport their harvest. Kadalasan talaga namin binubuhat na sa 150 kilo. Sa pabalik-balik kami niyan mga 4 na bisis. Good news this Saturday, 9 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DCWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso.
Senate President pro tempore ang acting Senate President Sherwin Gatchalian. Tuloy-tuloy pa rin ang palitan po ng mga akusasyon at saka patutsyahan ng dalawang panig po. Pero itong IBP naglabas po ng kanilang opinion. Sabi po ng Integrated Bar of the Philippines ay legal at valid o may visa ang sesyon sa Senado ng Gatchalian Black noong Miyerkules, June 3 naman. Ayon po sa IBP, baka ito sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Abilino versus Cuenco, kaya official acts din lahat po ng ginawa ng Senado sa sesyon noong Miyerkules. Yung yung Abilino versus Cuenco na yan. Batay po doon sa 1949 Supreme Court decision, doon sa kaso na yan, di daw kailangan ng 24 na o kabuang bilang po ng mga senador at hindi daw yan batayan para magkaroon ng quorum. Merong constitutional majority ang quorum po ibatay sa bilang ng mga senador na maaaring sa pilitang dalhin sa Senado para magka-quorum. Sa ngayon po, kulang sila 22 kasi yung dalawa po dyan ay nakakulong. Di ba pwedeng damputin sa loob ng pihitan yun at padala mo pabalik doon sa Senado. No? Si Senator Bato naman, talagang tumakas pa nga ito nagtatago ito. So 22 talaga sinasabing basihan po ng numero mga kapuso. Teka muna po at tayo po'y merong nagmamadaling report. Suberanyo, DZW, at makakausap po natin si Charlie Rosares ng MMDA Metro Bay. Charlie, ano kaguluhan yan? Ano nangyari dyan? Dyan sa northbound daw, EDSA northbound sa Quezon City. Ano nangyari dyan, Charlie? Yes, magandang umaga sa iyo, kasamang Melo. At sa mga oras na ito nga, mabigat na daloy ng traffic sa EDSA northbound. Mula po yan dito na sa may Main Avenue sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang dyan na po sa may bahagi naman ng Quezon Avenue sa may bago umakyat ng flyover. Dahil ang flyover nga ng Quezon Avenue northbound ay close to traffic yan dahil may isang tanker na bumangga sa mga concrete barrier dyan sa may pagbaba ng Quezon Avenue flyover. Dito. Yes, oo. Kaya ang mga motorista ay pinapadivert natin sa service road. O kaya kung nandito pa lang kayo sa may bahagi ng Kamuning or Nepa Q-Mart, mag-service road na po kayo at mag-East Avenue papunta ng Aghamat. Doon na po kayo kumaliwa para at least makaiwas po kayo sa traffic. O kaya kumaliwa kayo ng East Avenue or Timog para mag-Timog pa kayo patungo sa inyong mga pupuntahan. Bakit ba? Ano ba ang sitwasyon dito sa ibabaw ng flyover natin, northbound, Charlie? Marami ng sasakyan, nakatenga na doon? Ay, wala na. At naagapan naman kaagad. Kaya hindi na pinapaakyat yung mga motorista sa Quezon Avenue flyover dahil ongoing pong nililinis yung mga nadurog na mga concrete barrier. Ang tanong ko, yung inabutan doon, hindi na nakaiwas. Nandun pa sa ibabaw sila. Wala na rin. Yes, agad namang na-assist ng ating mga traffic enforcer yun. Sa bagay ang northbound, sa ganitong oras, hindi naman yan ang busy na lane. Yung southbound talaga, yung papunta na Makati, Mandaluyong, yan talaga ang busy sa Rasawa. Yes, tama naman. Pero sa ngayon, ang southbound natin, dito lamang po sa may Pituas, nagkakaroon tayo ng moderate traffic yan hanggang sa may Santolan MRT. Anong lagay nung siyempre may driver, may pahinante ang tanker na yan. Ano nangyari sa kanila? Anong lagay nila ngayon? Wala namang nasaktan o nasugatan sa nasabing insidente. Bali, bumangga lang sila at matibay naman yung tanker. Kaya hindi naman sila naapektuhan yung mga sakay, yung driver at pahinante. Charlie, tanong lang ito, madalas yung barrier na yan, yung mga concrete barrier, madalas sinasagasa yan. Ano ba talaga ang problema? Barrier o nagmamaleo, ha? Baka may problema din tayo sa mga posisyon yung mga barrier na yan. Charlie? Sana, ipapaano natin yan? Isasuggest natin or alam ko pinag-aralan naman yan ng mga traffic engineering natin, yung paglalagay nga ng concrete barrier dyan sa may bahagi yung mga pagbaba ng flyover. Actually, malayo na rin yan yung pagitan ng pagbaba ng flyover at yung concrete barrier. Medyo malayo-layo na yung niyan agwat. Ewan ko lang kung bakit nababangga pa rin ang mga malalaking sasakyan. Maliwanag na naman ang nangyari yan, tama? Maliwanag na. Mga around 5:26
6 na iulat dito sa atin. Medyo maliwanag na yun. Maagang magliwanag ngayon, Charlie. Yes, So, gano'ng kabilis ba? Ito, palagi pinagmamalaki ng MMT ito ngayon sa panahon ng ating GM, General Nick Torre, no, na mabilis lang ang responde para mawala yung mga balakid na yan, yung mga bantay sagabal na yan, yung mga sagabal na yan sa mga lansangan natin. 5 minutes daw eh. 5 minutes yung response natin, response time. Halimbawa, may na-report dito sa amin na vehicular accident. So, asahan natin na within 5 minutes ay darating yung ating mga traffic enforcers. Ay, di ba yung mga traffic enforcer nyo naman, nakakalat lang naman yan. Actually, dito sa may tagiliran namin, sa tapat namin, meron kayo dito eh, di ba? May page dyan, May page kayo dyan eh. Mabilis lang talaga yan. Ang tanong natin, maliban doon sa responde nyo mabilis, yung pag-alis ng mga balakid sa lansangan natin, yan ang dapat mabilis din, Charlie. Yes. Yun ay nandun na sa ating, depende na yan sa traffic investigation. Yung police natin, kung darating kaagad sila, doon kaagad din matatanggal yun. Pero kapag natagalan yung pagdating ng traffic police investigator, matatagalan talaga yung ating mga yes. Kailangan kung gagalawin pag involved sa aksidente dahil kailangan titingnan muna ng mga investigador, lilitratuhan pa yan eh. Yes. Mga ganon eh. Yun. At saka depende pa kung malaki o maliit yung sasakyan na involved. Kailangan din ng malaking crane o tow truck. Yes. Di ba ka? Yes. Kailangan talaga ng crane. Sige, salamat. Yung tanker kasi kailangan atakin din ng malaking crane. Yes, malaking crane din. Baka naman meron na kayo dyan. Sige, salamat. Meron na positive na sa Ito na. Charlie, salamat. Maraming salamat din po at magandang umaga. Charlie Rosales, MMDA Metro Bay. Happy! Nagmamadali. Subaradyo, GCW. Ang oras po natin, alas 6:50 na po na naman. Radyo na TV, palabanan ng fake news, dapat totoo. Melo del Prado, sa Subaradyo, DCWB. DCWB, Balitang Totoo. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para masusi at check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na low budgets. B for brakes, L for light, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for selfie at sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Patuloy natin pagsaluhan ng mga balita na nakaka-apekto sa ating lipunan at talakayang tunay na mga buluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Paano ang mga kalma nawawala yung kapatid ko? Babawi natin sa sunshine. Maliligtas ba niya? Siya. Nagawa mo dito? Task Force Firewall on Shape TV. Hindi ko yan! Matibay na ebidensya ko laban sa kanya kaya hindi naman itutulong si Leo. Kasama na po naman si Kuya Leon. The Secrets of Hotel 88.
aksidente na yan sa northbound ng EDSA sa Quezon City. Quezon natin yun, no? Alam ka, good morning. Super! Pagpapala ng ito, Kuya Pedro, ng season natin flyover, makikita mo, sa Quezon natin yung flyover, walang palaan sa mga oras nito, sarado yung dadali ng traffic sa mga oras nito, ito pa yung bahagi ng truck ay ipapabalik ipapaliktad ng kasi yung aking camera. Ayan, nakatutok ngayon yung mga takuhan ng MMDA sa pagtanggal dito sa upstairs na nakapagka ng sila gidera ng mga hospitalya dito sa bahagi ng EDSA Northbound. Alan, hindi ba, picker ka ba yan? Puno, kargado ba yung target na yan? Hindi pa natin ay mapapagpapalikan na ito. May tagas ba dyan? May tagas ba dyan, ha? Wala nalipat din sa lakis. Ito, yung lakis na naglalagay dito. Lakis dito traffic ng parang tractor head. Sumagot kayo, kaya naglagay na ng puso yung mga takuhan ng MFDA. Ilalagay na rin yung panghatak dito sa kanilang food truck. Dahil sa talagang sarado itong bahagi na ito ng EDSA ngayon ay patuloy na tinatanggal itong food truck. Ang problema, Kuya Melo, galing tayo sa may bahagi ng Super Canina, yung napakabigat na dali ng trafiko, halos mabagal yung andar ng mga sasakyan dito sa northbound ng EDSA. Pa yun eh, malili, bandaro pa yun eh. Oo, pero tingnan mo naman yung lahat ng mga sasakyan kasi dahil hindi na pinapaakyat dito sa EDSA, ito sabi ko sa iyo, lahat pinapababa. Nasa baba lahat, yung mga service kong lahat, yung mga sasakyan, kaya ito, mapapagal, sa mga sasakyan, sa ngayon, napuno, tama, yung kalsada, kaya dahil kailangan gawa ng paraan para matakal na itong truck na ito na na-accident sa bahagi ng EDSA. Sa ngayon ay tuloy-tuloy itong pagtitigan. Pagkahit pati yung EDSA factory, hindi rin napapakinabangan kayo dahil itapos dito yung EDSA factory, makikita natin, papakita lang natin sa mga kapuso natin na nakatutok ngayon. Tignan mo naman yung pwesto, nakasalampak sa gitna po yung pelo, kaya talagang tinangka yung dilera ng mga concrete barrier dito sa lugar. Hindi lulusot yung bus dyan. Hindi lulusot ka bus dito. May space pa eh, pero gipit. Gipit. Mga magkasalian, hindi accident pa rin mangyari. Talagang lahat ng pag-ibig natin ginagawa ngayon, itong mga takuhan ng MFDA. Alam din natin, hindi mo nga respondi rito. So, traffic enforcer daily, paano pakikwento mo nga paano nangyari dito sa aksidente na ito? Bali, sabi ko ng driver ay sabi ng driver daw po lang daw siya sa barrier kaya sinabahan daw siya yung barrier. Okay. Wala naman po nasabing magutong pasyon. Yung takbo, baka mabilis rin po kasi kapabaho yung pero po may naman po. May naman na talaga dito. Gasolina. O wala naman matakas? Wala naman po. Okay. So yun Kuya Pedro, no? May karga, pero ayun, wala naman po tumatagal sa mga oras na to. Tinitignan na natin dito sa suralit ng tanker. So ayun, napilit na tinatanggal na ngayon sa mga takuhan ng MMDA dito sa bahagi ng EDSA Quezon Avenue. So sa ngayon, para po sa mga kapuso natin na natatraffic, ito po yung dahilan, aksidente sa bahagi ng EDSA pagbabalapang ng flyover ng Quezon Avenue. Ako sa rin natin sa JB Comarado, TCKB, Maldita, Totoo. Super Radio. Salamat ang gatos, Melo del Prado sa Super Radio DC The Movie. Sa Lunes mga kapuso, yung Blue Ribbon ni Senator Erwin Tulfo ang ating abangan. Imbitado yung 18 Marines. Paano kaya? Yung abangan natin yung paano itatrato ni Senator Tulfo ito. Kasi inaakusahan siya eh. Hindi siya rin yung mag-iimbestiga. Siguro ipasa muna niya sa Vice Chairman, no? Para walang masabi ang tao, no? Salamat po mga kapuso. Palit
Balita na po sa ilang saglit. Ako naman ang Diyos lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Aba, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon serbisyong totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Apat na balita, yan ang aming panata. DCWB Super Radio 594. Maria Alejo, servisyo totoo. DCWB, kapuso nyo sa radyo. Walang hihingilan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Walang iwanan. Ay paninindigan, madalang maaasahan. DCWB, Super Radio 594. Kapuso Pilipino, lahat Super Radio. DCWB, serbisyong totoo. Walang hihingilan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Walang iwanan. Walang hihingilan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Walang iwanan. DCWB Super Radio. Standby, Super Balita sa umaga nationwide. Standby! Sa GMA, kanino ang tuwigan at papalita? Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan. Walang pinapakalahan, kundi kapakanan ng isang bayanan at katotohanan. Balita, walang buhay, walang labis, serbisyo totoo lang. Oras, 2 minuto makalipas sa alas 7. Alubog sa inyo ang Radyo DCWB at lahat ng Superradyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga. Nationwide, nag-uulat live mula sa Superradyo DCWB. Narito si Joel Rosemel at Melo del Prado. Viernes po ngayon, ikaliwa sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Sa ating mga headlines, babala ng bagyo bilang isa na mataas na pagkakas dulot ng bagyong Esther. Panahon ng tagulan, opisyal na idineklara ng pag-asa. Pangulong Bongbong Marcos, ilang senador at kongresista, hinatid umunood ang mali-mali ng pera ng 18 nagpakilalang dating sundalo at umunoy dating tauhan ni dating Congressman Eligante Co. Malacanang, hinamon ang mga nagpakilalang dating
President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian handang makipagtayo sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngunit Cayetano, gilit na siya ang lehitimong Senate President at hindi siya kapituko sa posisyon. King Senate President Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan ang pagsasagawa ng special session para aksyonan ang mga naging trabaho sa Senado na suportado naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang House Prosecution Team pinili ang hindi sagutin ang mga tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ilang tauhan ng DPWH, ginasuhan ng malversation at draft. Kaugnay naman ang kanyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Presyo ng ilang gamit ang eskwela sa Divisoria, Maynila, buwaba ilang araw bago pasukan batay sa monitoring ng DTI. Super Balita sa Umaga, Nationwide. Para hindi mo ulit sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DCWB, mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Super Radio DCWB, Pantay Bagyo! Namataan ang bagyong Esther sa layong 225 kilometro, hilagang kanluran po ng Kitbayat, Batanes. Taglay ng bagyo, pinakamalakas na hangin, 45 kilometro bawat oras, malapit po sa gitna, meron po pagbugso na 55 kilometro bawat oras. Nakataas ang babala ng bagyo bilang isa sa Batanes na makararanas po ng mga pagulan at pagbugso po ng hangin. Samantala, umiiral naman ang hangin habagat sa northern at central Luzon at makararanas ng panahanak ang pagulan ang Ilocos Region, Abra, Benguet at Zambales, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papagurin na may kalat-kalat na pagulan tulad ng habagat. Habang ang nalalabing bahagi naman ng bansa magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong pulong-pulong pagulan tulad ng localized thunderstorm. Super Radio DCWB, Pantay Bagyo! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Opisyal na po idineklara ng Pag-asa ang panahon po ng tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, dumalas ang pagulan itong nakalipas na 5 araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ngunit nilinaw ng ahensya na may mga pagkakataon pa rin na makararanas ang bansa ng tinatawag na monsoon break kung saan posibleng walang maranasang pagulan sa magkakasunod na araw. Na-meet na po yung criteria para ideklara ng UST Pag-asa na official na po na panahon ng tag-ulan. Pero actually po natin i-inform yung ating mga kababayan na hindi po porket panahon ng tag-ulan ay tuloy na makakaranas tayo ng mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Meron din po tayong tinatawag na monsoon break na kung saan posible pa rin na 3 araw na magkakasunod na hindi tayo makaranas ng mga pag-ulan. Pinig po ni John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Super Radio. 7 minuto na po, makalipas ang ikapito ng umaga, inakusahan ng 18 nagpakilalang dating sundalo at mga dating tauhan ng ano ni dating Congressman Elizalde Cosina, Pangulong Bongbong Marcos, ilang senador at kongresista na tumanggap umano ng mali-malitang pera mula sa flood control scandal sa pulong sa Senado ng Cayetano Block kahapon. Sinabi ni Jolly Buduan, isa sa mga nagpakilalang dating sundalo na nagkatid sila ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Ang narinig ko po nun, sir, ay para kay